So good evening mga kakuya Dens. Samahan nyo ulit ako sa pagsusundo sa aking wifey. Ayan. So back na naman tayo sa vlogging na habang nag-drive ng ating Bajaj RE. Welcome sa panibagong vlog ni Kuya Dens, no? Yun. Kaya pa ako nagsasalita tapos ngayon ako nag-welcome. Uy! Diba? Ayos yung daanan dito, lubak-lubak. Yan, kasi ginagawang parking. Anyways, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Okay? So, pag-uusapan natin ngayon, kasi natawag dito, meron akong natawagang pansin na isang comment dun sa page saan kasali ako, page ng mga mga 3-wheel vehicles, no? At ang kwento niya ay hinuli daw siya ng enforcer, no? Ang pagkakasabi pa ata niya is ewan ko kung taga LTO or local government unit na enforcer. Curious ako sa mga nandito sa paligid, daming tao eh. Anyways, yun nga, ang sabi dun sa post ay hinuli daw siya ng enforcer gawa ng pabigat yung huli sa kanya eh. Biglang tumawid. Expired na rehistro ang hinuli sa kanya. Okay, so hindi ko na na-screenshot yung kanyang comment. So pag-usapan natin, gaya na ay doggy ay talaga naman kung di tao, aso. Anyways, pag-usapan natin ilang taon ba talaga ang rehistro ng mga sasakyan, no? Mula sa mga bagong sasakyan lamlibak hanggang dun sa mga bagong motorcycle, no? Ilang taon ba ang initial registration? Yun yung natin ngayon, pag-usapan, initial registration. Anong ibig sabihin ng initial registration? Ito yung rehistro, unang-unang rehistro ng sasakyan. Brand new yung sasakyan at i-rehistro para magkaroon ng registration. So ilang taon nga ba ang initial registration? Kasi yung naging problema nung hinuli na may-ari ng Bajaj, bago lang po yung unit niya. Sabihin, brand new, palalabas lang sa kasa, wala pang may isang taon na rin. Brand new yung kanyang Bajaj RE. Alimutan ko nung facelift o Maxima ata. Tapos lagpas isang taon na yung na-acquire niya yung kanyang unit. Ibig sabihin, brand new na inilabas sa kasa, Tapos napara ata siya ng enforcer. Ay, kinabahan ako doon. Alam niyo ilang beses na akong kinakabahan kasi napakadilim ng kalsada dito. Tapos biglang mga tumatawid. So balik ako ng sinasabi ko, hinuli daw siya ng enforcer, pinara ata. Tapos pinara, then tinignan yung ORCR, nakita na itong mga motor na tong lalaki ng daanan sa kabila, talagang kukunin pa yung linya namin, diba mga motorcycle riders. Hindi ko man nila lahat. Okay, so nakita dun sa kanyang ORCR, balik ako sa kinukwento ko, na 1 year nang nakakalipas mula dun sa time na nai-rehistro, initial registration yung sasakyan. Ang nangyari po, tinikitan siya nung tinikitan ba or ang pagkakaataan lang tinikitan po siya ng enforcer. Ang alam ko kasi sa mga ganyan, impound yan, no? Nang hinuli daw siya ng enforcer, yun yung pagkakasabi niya. Sayang nung hindi ko na-screenshot yung sabi niya na siya ay expired registration o paso na ang rehistro, sabi nga sa Tagalog. Well, nag-comment po ako sa kanya na sabi ko nga, hindi yata alam ng enforcer ng mga initial registration
ng bagong sasakyan ay 3 taon. Katulad dito sa Bajaj RE, yan, ang nakalagay sa initial registration dito, pag bayad, yung payment is 6,000 mahigit, no? So kung i-reviewin mo naman sa website ng LTO kung magkano ang registration talaga ng mga ganito, katumbas ito ay light cars, no, ay wala namang 6,000. So bakit naging 6,000 sa sa OR, no, kasama ng initial kasama ng original na CR, no? Kasi nga inirehistro siya for 3 years. Kasi nga according sa LTO, sa initial registration na 3 years, babayaran din niya yung 3 years na katumbas na halaga nung parehistro, no? So tinikitan siya, pasunod na yung rehistro niya, medyo masakit yun, ano? Kaya ang payo ko sa kanya dun sa comment ay idali niya sa adjudication, ilaban niya, kasi mukhang hindi yata alam nung enforcer. Ngayon, ang tanong, ilang taon nga ba talaga ang initial registration? Initial ang pinag-uusapan natin, hindi rin yung initial, ibig sabihin ito yung bago, no? According po dun sa sa mga nabasa kong mga article, hindi ko mahanap yung eksaktong batas na inilagay ng LTO or memo, no? Tagal ko nire-research, pero according naman sa mga legit sources ng mga balita at mga article sa internet ba, talagang ang initial registration mula sa mga kotse, no, ay 3 years. Tapos kamakailan lang, nabubulag ako sa ilong kamakailan lang ay binabadi ng LTO mismo na lahat ng motorcycles na 200cc pababa ay i-initial registration na rin ng 3 years. So pakita natin yung memo, no? Ayan. So entonces, lahat ng sasakyan ngayon, no, kasama na ang motorcycle, pag inirehistro na initial, or ibig sabihin bagong-bago, no, brand new, first time na irerehistro, lahat po ngayon ng sasakyan ay 3 years na po ang expiration ng rehistro. Ngayon, magkakatalo lang yan kung anong date nakalagay sa CR kung wala pang plaka. Pero kung may plaka na po, according sa LTO, susundin kung ano yung last digit number doon sa plaka. For example, sa akin itong rehistro ng ng Bajaj ko, inirehistro po ito June. Ayan. Pero nung lumabas po yung plaka, ang ending number po ng plate ko ay 2. So meaning susundin ko yung plaka ko para matrace ko kung ilang taon na ba ang gapang ng aking rehistro. So technically speaking, 2025 po mag-expire yung sa akin. Yan. So ganun po ang initial registration ngayon. Ang system lang kasi, ang nagiging problema kasi, sa akin kasi hindi nakalagay sa OR or sa CR, no, na 3 years registration. Wala po nakalagay. Kahit dun po sa aking original receipt. Hala, sige, walang plaka tapos not shield helmet. Sige, hala. Alam mong kurbada, gusto mong ma-overtake. Ano ba naman tong mga motor na to? Mga kamoto. Anyways, balik tayo sa sinasabi ko. Sabi ko nga, hindi kasi naka-indicate. Nahanap po rin sa ORCR kung naka-indicate ba na, or sa OR nung na kung 3 years. Pinakonfirm ko lang sa kasa nung dating may-ari kung 3 years talaga. 3 years naman daw talaga. Tsaka 6K kasi yung binayaran dun sa registro. So hopefully malaman to ng lahat ng enforcer, na kapag ka po initial registration po talaga ng sasakyan, 3 years po. Kawawa naman yung nahuli na na expire daw ang registro. Magiging malaking abala sa kanya yun, no? At nandito na tayo sa aking destinasyon. So sana po sa mga susunod itong video na to ipanood nyo to sa ating mga tagapagpatupad ng batas, para po malaman nila yung initial registration
talagang 3 years po ang ating ang tawag dito, rehistro. So dito na tayo sa ano, at salamat sa panonood. Sa mga nakasubscribe, you know what to do. Teka lang, handbrake. At sa mga hindi pa nakasubscribe, alam nyo na, dapat yung gawin, subscribe. So sana may natutunan kayo dun sa dinidiscuss ko habang nagdo-drive. At hopefully maayos nung ni sir yung kanyang problema, no, na hinuli siya na ang kanyang daw registro ay paso na. Initial registration po yun, 1 taon pa lang ang lumilipas. No, again, recap lang tayo ng konti. Ang initial registration po sa lahat ng sasakyan, mula sa malalaki hanggang sa mga motorcycles na po, ay 3 years na po ang initial registration. Ngayon, kapag nag-renew na kayo after nag-lapse na yung initial registration, saka na yung mag-1 year na mag-1 year. So salamat. So susunod siguro pag-usapan tayo ng mga may kinalaman pa sa ating mga Bajaj RE, sa ating 3-wheel vehicle. Salamat Kuya Dennis, signing off.